Welcome and welcome back. Ito ang Pinoy Profile Stories, kung saan ibinabahagi ko ang kwento ng tahimik, chill, pero nakatakot. Ang mga kwento na ito ay galing sa experience ng iba't ibang tao sa buong mundo. Kaya tara, pakinggan mo to. Ang kwentong ito ay nangyari sa South Lake Tahoe, California, mga 7 taon lang nakalilipas. Lumaki ako sa Northern California. Simula pagkabata, palagi kaming buwibisita ng pamilya ko sa Tahoe. Maswerte at lubos akong nagpapasalamat noon dahil may sariling cabin noon ang mga lolo't lola ko sa side ng tatay ko. Medyo parang out of place lang tong part na to pero mahalaga ang context na to sa kwento. Naghiwalay ang mga magulang ko noong mga 12 anyos ako. At nangyari itong kwentong to mga 14 anyos na siguro ako. Isa ito sa mga unang beses na gusto ng nanay ko na bubisita muli sa Tahoe pagkatapos ng hiwalayan nila ni Papa. Pero ayaw niyang tumuloy sa family cabin dahil konektado yun sa tatay ko. Kaya nagdesisyon siya mag-check-in na lang kami sa Harvey's Hotel and Casino. Para sa akin, parang adventure ito. Ibang-iba sa nakasanayan ko na cabin kapag nasa Tahoe kami. Ako lang at si Mama ang magkasama sa trip na to. Bonding time lang, mother and daughter. Sa totoo lang, hindi ko na masyado maalala ang buong trip. Maliban na lang sa insidenteng ito. Dinala ako ni Mama sa local TJ Maxx at bumili ng bagong damit. Pagkatapos noon, bumalik kami sa Harvey's at pumasok sa kwarto namin. Kung tama ang tanda ko, wala kami sa pinakataas o pinakababa na palapag. Parang sa ika-10 palapag kami naka-check-in. Naalala ko talaga na walang ibang tao sa elevator nung paakyat kami. Habang inaayos namin ang mga bago naming biling damit, nakatayo ako malapit sa pintuan ng hotel room at nag-i-snapchat ako sa isa kong kaibigan. Bigla akong narinig na gumalaw ng bahagya ang doorknob. Si Mama naman, nasa kama sa dulo ng kwarto. Tuloy-tuloy sa daldal niya gaya ng nakasanayan. Madaldal talaga siya. Pero ako, napako na lang ang attention ko sa pinto. Tahimik akong tumingin sa peephole. At doon ko nakita isang lalaki na nasa early 30s, nakaitim na hoodie, at pilit sinusubukan buksan ang pinto ng kwarto namin. Alam mo yung instinct ng taong sinusubukan gawing normal ang hindi normal? Ganun ako noon. Iniisip ko na baka nagkamali lang siya ng kwarto. Pero random ko sa kilos niya, hindi siya inosente. Yung paraan ng paglingon-lingon niya sa hallway, parang may tinatago. Nagdulot ng kilabot sa buong katawan ko. At yung dahan-dahan niyang pag-ikot ng doorknob, sobrang nakakakaba. Parang sinadya niya talaga na hindi namin mahalata. Sinabihan ko agad si Mama na manahimik. Sa una, hindi niya maintindihan kung bakit. Pero nung tinuro ko yung pinto at nahalatang natakot ako, lumapit siya at sumilip din sa peephole. At doon niya nakita rin yung lalaki. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit bigla siyang umalis. Basta isang saglit lang nandun siya. Tapos biglang nawala. Tinawagan agad ni Mama ang hotel security. May pinadalang guard sa palapag namin. Pero wala na yung lalaki. Ako at si Mama, pareho kaming natulala. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Nag-isip kami baka sinundan niya kami mula sa parking lot o habang nasa casino kami. Pero pag iniisip ko, hindi logical eh. Paano niya malalaman kung anong palapag kami? Sa elevator pa lang, wala namang kaming ibang kasama. Wala ring ibang tao nung lumabas kami sa floor. Pwede rin namang mali ang alaala ko. Pero parang hindi eh. Parang sigurado ako na talagang kami lang dalawa ni Mama noon. Kaya minsan, naiisip ko rin, baka bago pa man ang insidenteng ito, matagal na niya kaming pinagmamasdan.
Baka alam niya na kami lang talaga ni mama ang magkasama. Dahil kung may kasama kaming lalaki, tatay ko o ang kuya ko, baka hindi niya sinubukan yon. Nakakatakot isipin kung anong pwedeng mangyari sa amin kung sakaling nakapasok siya sa kwarto namin. Ang kwentong ito, hanggang ngayon, nakaukit pa rin sa isipan ko. At kahit nangyari na to, kami pa rin ni mama ang natulog sa kwarto na yon nung gabing yon. Pero aminin ko, halos hindi ako nakatulog nung gabing yon. Ilang taon na ang nakalipas. Nagbakasyon kami mag-asawa sa Yosemite. Sa labas ng park kami tumuloy sa isang lugar na tinatawag na El Portal. Isang gabi, habang pauwi kami galing sa Lambak, napansin ko na may nasagap ang ilaw ng sasakyan namin. Parang may nakahiga sa gilid ng daan. Ang dalawang paa niya nakaturo mismo sa kalsada. Sinabi ko agad sa asawa ko, may tao doon. May nakahiga sa kadiliman sa gilid ng highway. Pero sabi niya, siguro mga trash bag lang yan. Sanay na kasi siya sa hilig ko sa true crime. Kaya akala niya nagpaparanoia lang ako. Pero ako, panay ulit ng hindi basura yun. Tao talaga yun. Sigurado ako. Pagbalik namin sa hotel at habang nagpaparada kami, tumingin siya sa akin at tinanong kung sigurado ba daw ako gusto kong balikan. Sabi ko oo, gusto kong bumalik at kailangan natin balikan. Nung dumaan ulit kami sa spot na yon, nakita ko ulit yung mga paa. Pinabalik ko siya agad at sinigawang itigil mo, itigil mo. Binaba niya ang bintana at sumigaw, Miss, ayos ka lang ba? Ngunit walang sumagot. Isa pang beses pero mas malakas na. Bigla na lang siyang umupo. Isang babae, nakaitim mula ulo hanggang paa. Naka-down na jacket na maganda ang tela, black na pantalon, may bit-bit na purse at 3 bote ng tubig. Maayos ang makeup niya at mukha siyang mabait. Kitang-kita ko sa mukha ng asawa ko na hindi siya makapaniwala. Tinanong ko siya kung saan siya papunta. Sabi niya papunta raw siya sa Chevron Station sa unahan. At susunduin daw siya ng nanay niya roon. Sa tansya ko nasa late 40s na siya. Pero may mali. Kasi kung saan namin siya nakita, mga 7 milya pa ang layo sa Chevron. Sabi niya akala raw niya 1 milya lang ang layo mula sa hotel. Kaya naglakad siya. Nag-alok kami na ihatid siya. Sumakay siya sa likod ng sasakyan. Pero bago yon, kinuha ko muna ang makapal kong scarf at niready ko ang pepper spray ko. Habang nasa biyahe kami, tinanong namin siya. Konting kwentuhan lang. Tinanong ko kung bakit siya nakahiga sa tabi ng daan. Ang sabi niya, napagod lang siya. Gusto lang daw niya humiga at parang susuko na. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya nun. Pero winter noon, wala siyang suot na gloves o kahit na sombrero. Halata sa boses at kilos niya. Marupok siya at pagod na pagod. Pagdating namin sa Chevron, nagpasalamat siya, bumaba at naupo sa harap ng saradong convenience store. Inalok namin siyang hintayin siya hanggang dumating ang nanay niya. Pero tumanggi siya, sabi niya okay lang daw siya. Pinaalala ko pa na walang cellphone signal sa lugar. Pero ayaw pa rin niya magpahintay. Pagbalik namin sa hotel, napansin naming may 2 pulis na nakapark sa harapan. Wala pa sila noong una kaming dumating mula sa Lambak. Sabi ko sa asawa ko, alam ko para ito sa babae na nakita natin. Lumapit ako sa isang patrol car at mahinahong nagtanong, may nawawala po ba kayong hinahanap na babae? Sabi ng pulis, oo, meron nga. Nakita niyo ba siya? Ikinuwento ko ang lahat. Sabi ko,
Pakiramdam ko may masama talaga nangyari sa kanya. Nagpasalamat ang pulis sa ginawa naming paghatid. Hindi raw niya pwedeng sabihin kung ano ang talagang nangyari. Pero tama raw ang ginawa ng babae na umalis agad. Nakiusap ako sa pulis na puntahan siya agad sa Chevron. Siguraduhin ligtas siya at dumating talaga ang nanay niya. Doon ko na-realize lahat na nangyari sa parehong hotel kung saan kami naka-check-in ng gabing yon. Tinignan ko ang police log sa lugar at doon ko nalaman may insidente pala na domestic violence sa hotel namin nung gabing yon. Binugbog daw ng matindi ang babae. Natakot siya ng sobra kaya kahit walang flashlight, naglakas loob siyang tumakas at maglakad sa dilim. Sa palagay ko, mga kalahating milya pa lang ang nalalakad niya bago siya sumuko at humiga. Parang naramdaman niyang baka mamatay na lang siya doon. Hindi na siya makabalik sa hotel. Nakatawag siya sa front desk para ipatawag ang nanay niya. Pero alam niyang posibleng balikan siya ng asawa niya. Ang front desk ang tumawag ng pulis habang siya ay tumakas. Ang pagkakaintindi ko, ang lalaking nanakit sa kanya ay ang asawa niya. Pero naaresto rin daw ito. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin siya. Bumalik kaya siya sa lalaking yon? Dumating kaya ang nanay niya? O ligtas kaya siya ngayon? Ang sigurado ako, mula noon, kapag sinabi ko sa asawa ko na may katawan sa tabi ng daan, makikinig na siya.